Isa na naman pong matinding pahayag ang binitawan ng author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki. Ayon po sa kanya, paparating na ang pinakamalaking market crash sa kasaysayan. Kaya ang tindi po niyan. Pero teka, hindi lang ito bad news. Sa katunayan ay mayroong silver lining ito, lalo na para sa mga Bitcoin investors. Ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong Kiyosaki tungkol sa market crash na ito? At paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya ayan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Sa isa pong kamakailang post sa social media ay inahayag po ni Ginoong Robert Kiyosaki na ang sinasabing biggest market crash ay posibleng magsimula ngayong February. Kaya yan, mukhang nakakatakot naman po yan. Para sa mga hindi po pamilyar, si Ginoong Kiyosaki ay matagal nang kilala sa pagbibigay po ng mga bold predictions or matapang na mga prediction tungkol sa economy. At ngayon ay binabalikan po niya ang isang pahayag niya noong taong 2013 sa kanyang librong Rich Dad's Prophecy, kung saan ay darating na raw ang panahong babagsak ang market. Yan, or ang mga market. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang paparating na pagbagsak ng stock at saka bond market ay magresulta po ito sa paglabas ng bilyong-bilyong dolyar mula sa traditional na market. Ngunit sa kabila ng negatibong balita ay tinuturing niya itong good news. Yan. At bakit naman? Dahil kapag bumagsak po ang mga market, ang mga presyo ng mga assets tulad po ng kotse, bahay at iba pa ay nagiging mas mura na nagbibigay po ng pagkakataon sa mga tao na bumili sa mas mababang halaga. Kaya yan. Ngayon ay paano po magiging safe haven si Bitcoin sa panahon ng economic turmoil? Yan, bagamat marami ang nangangamba sa posibleng epekto ng market crash, nananatili si Ginoong Kiyosaki na positibo ang kanyang pananaw kay Bitcoin. Ayon sa kanya, habang ang traditional na market ay bumabagsak, ang mga tao ay maghahanap ng mga alternatibong store of value. Dito po papasok si Bitcoin, pati na rin ang mga precious metals tulad po ng gold at saka silver. Naniniwala si Ginoong Kiyosaki na kahit isang maliit na halaga ng Bitcoin, kahit pa isang satoshi lang, ay maaaring maging malaking tulong sa panahong ito. Si Bitcoin ay may limitadong supply at decentralization. Kaya naman ito'y nakikita bilang isang proteksyon laban sa inflation at kawalang katiyakan sa ekonomiya. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa crypto market ngayon? Hindi maikakaila na kasalukuyang dumadaan po sa matinding pagsubok ang crypto market ngayon. Sa nakarang araw ay bumagsak po ang global crypto market cap ng halos 8% at ang presyo po ni Bitcoin ay bumaba ng halos 6%. Ang iba pang mga altcoins tulad po ni Ethereum, XRP at saka Solana ay nakaranas din ng malaking pagbaba kung saan ay nasa pagitan po ng 7% hanggang 13% ang pagbulusok ng kanilang mga presyo. Bukod dito, ang mga bold predictions rin mula sa iba pang mga eksperto tulad po ni Ginoong Arthur Hayes, ang co-founder ng BitMEX, kung saan ay ayon po sa kanya ay bagamat posibleng bumaba pa si Bitcoin sa $70,000 sa mga susunod na buwan, siya po ay nananatiling optimistic na aabot ito sa presyong $250,000 ngayong taong 2025. Ayan, ngayon ay ano naman kaya ang maaring maging epekto nito? Epekto ng balitang ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Una ay mahalaga pong tandaan na ang ganitong market crash ay maaring magdulot ng volatility o matinding paggalaw ng presyo sa crypto market. Kung ikaw po ay isang trader, ito ay maaring maging isang pagkakataon para kumita. Pero kaakibat nito ang malaking risk. Para naman sa mga long-term investor, maaaring ito ang tamang panahon upang mag-ipon ng Bitcoin o iba pang mga crypto assets.
Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang pagbagsak ng market ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makabili ng mga assets sa mas murang halaga. Gayunpaman, ay dapat lagi po tayong maging maingat. Hindi ibig sabihin na dahil may potential growth itong si Bitcoin ay wala na itong risk. Mahalaga pa rin ang tamang pag-aaral at saka risk management. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung ako po ang tatanungin, ang pahayag po ni Ginoong Kiyosaki ay isang paalala sa atin na ang market, maging traditional man o crypto, ay palaging nagkakaroon ng cycles. May panahon ng pag-akyat at may panahon din ng pagbagsak. Ang mahalaga po ay alam natin kung paano mag-navigate sa mga panahong ito. Para sa mga Pinoy, lalo na ang mga nasa crypto space, ang pinakamagandang gawin ay mag-aral ng mabuti. Hindi sapat po na sumabay lamang tayo sa hype. Dapat ay alam natin ang pinapasok natin, may plano tayo para sa short term at saka long term, at lagi pong isipin natin ang ating risk tolerance. At sa bandang huli, ang biggest market crash na ito ay maaring magdala ng takot, pero maaari rin itong maging isang malaking oportunidad para sa mga handang mag-adapt. Tulad nga ng sinasabi ni Ginoong Kiyosaki, every crash is an opportunity. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.